sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito sa karangalan ng ating mahal na Ina upang tayo maging marapat. Alin at magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalobong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipang yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan,
Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningiran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino ang pinagmamalaki mo? Yung nagpapalakas ng loob mo? Yung inaasahan mo? Di po ba usually ang sagot natin dyan ay yung mga tao at bagay na meron tayo? For example, pamilya natin, kamag-anakan, mga kaibigan natin, koneksyon natin, kapangyarihan, posisyon, ari-arian, yaman, kabuhayan. Wala naman pong masama sa lahat ng yan. Kaya lang, kulang na kulang kung wala ang Diyos dyan. In fact, sa lahat, ang Diyos ang dapat na pinaka-pinagmamalaki natin, pinaka-nagpapalakas ng loob natin, at pinaka-inaasahan natin. Sapagkat basically may mga problema sa buhay na hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos sa ating piling. Kahit pa pagsamasamahin ang lakas o puwersa ng mga tao at bagay sa buhay natin. Yan po ang isa sa karanasan ni Levi o ni Mateo sa ating narinig na ebanghelyo. Kahit na mawala na ang halos lahat sa kanya, okay lang, basta't si Jesus ay makasama niya. Yan din po ang tinutumbok ng ating unang pagbasa ng sulat sa mga Hebreo. Pinalalakas ng sumulat ang pag-asa ng mga Hudyo o ng mga Hebreo na noon ay nawawala na dahil sa dami ng kanilang mga nararanasang problema. Ang sabi dito ng author ng Letter to the Hebrews, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba, kundi si Jesus ang anak ng Diyos. Pag sinabi pong saserdote, ito yung mga pari dati. Basically, sila yung tagapamagitan ng Diyos at tao. Kaya sila yung representative ng mga tao na lumalapit, dumudulog, nakikiusap sa Diyos na patawarin sila ang mga tao, na dinggin ang panalangin nila o ng mga tao. Kaya ang mga saserdote, ang isa sa pinaguhugutan dati ng lakas ng loob ng mga Hudyo. Pinaguhugutan ng pag-asa, pinaguhugutan ng tapang, inaasahan. Kaya lang, hindi rin perpekto ang mga saserdote. Kaya rin, hindi sila nakakasigurado na ang mga panalangin nila na inilalapit ng mga saserdote sa Diyos ay magkakatotoo. Yun ang kaibahan
ni Kristo bilang ating dakilang saserdote na umakyat sa kalangitan sa piling ng Diyos. Sapagkat kapag siya ang namagitan sa Diyos at sa atin, kapag siya ang dumulog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin at para sa katuparan ng mga panalangin natin, sure ball yan, may mangyayaring maganda sa atin. Kaugnay nito, sinasabi rin ng author ng Letter to the Hebrews na naunawaan ng ating dakilang saserdote, ng ating Panginoong Hesus, ang ating mga kahinaan, sapagkat lahat nga naman, liban sa kasalanan, para sa atin ay kanyang naranasan. Naghirap din siya, nagkasakit din siya, tinraidor din siya, nasaktan din siya, pinaasa rin siya, iniwan din siya, marami din ang hindi tumanaw ng utang na loob sa kanya, marami rin ang nagbigay ng masamang kahulugan sa mga ginawa niya, isinakdal din siya, namatayan din siya, pinatay din siya. At kahit hindi niya diretsyo na naranasan, ano man ang paghihirap natin ngayon o ng mga tao noon, the mere fact na nagkatawang tao ang ating Panginoon, in-embrace siyang lahat yon. Naramdaman niyang lahat ng iyon. Kaya mas lalo tayong makasisigurado sa Kanya bilang ating tagapamagitan sa Diyos. Dahil hindi lamang niya alam, kundi ramdam na ramdam rin niya ang ating mga pangangailangan. Kaya nakasisigurado rin tayo na gagawa siya ng paraan upang tayo ay tulungan. Isa po sa malaking dahilan kung bakit hindi makaahon-ahon sa kahirapan ng ating bayan ay sapagkat hindi tayo nararamdaman o hindi tayo dinarama ng mga sanay tagapamagitan natin sa pamahalaan. Basically, sapagkat hindi naman nila naranasan ang ating mga naranasan. Hindi nila naranasan mag-commute ng napakatagal, ang pumila ng kung ilang oras, ang mag-budget sa kakarampot na pera, ang mabaon sa utang, ang problemahin ng pagpapagamot ng ating mga mahal sa buhay, ang mamatayan tayo sapagkat walang pampagamot sa maaasahang ospital, o yung malagay ka lang dun sa labas na lang ng ward ng ospital, yung mag-aral lang walang sapat na kagamitan, yung tumahak sa baku-bako, sirasirang daan. Kaya hindi tayo makaasa ng tulong. Yung tulong na talagang kailangan natin. Yung tulong na talagang makasasapat. Yung tulong na talagang makatutugon sa pangangailangan natin. Kasi hindi naman tayo nararamdaman ng mga yan. Hindi nila naranasan. Naranasan man ng iba, baka nakalimutan na sapagkat masarap na ang buhay nila. May isang bata raw na pumunta sa pet shop para bumili ng aso. Biglang lalaki ang mga mata nito nang makita niya ang isang tuta na hindi nakakulong pero nasa tabi lang sa loob ng tindahan ng pet shop. Ika-ika. Sabi niya dun sa may-ari ng pet shop, pwede po ba siya na lang yung bilin ko sabay turo dun sa tuta? Sabi ng may-ari, nako, hindi ko binibenta yan. Diferensya na kasi, nakakayang ibenta, kaya dyan na lang yan. Pero imbis na sumagot, itinaas na lang ng bata yung laylay ng pants niya at pinakita ang artificial niyang paa. Sabay-sabi doon sa may-ari ng pet shop, naintindihan ko po siya, pilay din po ako, kaya kung pwede po, ako na ang mag-alaga sa kanya. Sinisigurado ko sa inyo, naalagaan ng batang iyon, yung tutang iikang-ika na yon, nang higit pa sa may-ari o sa pag-aalaga ng may-ari ng pet shop. Papamper niya yon, magiging proud siya sa aso o sa tuta na yon, sapagkat naintindihan niya ang kalalagayan ito. Kung ito ay kayang gawin ng tao para sa aso, higit itong mas kayang gawin ng Diyos para sa tao. Ng Diyos na dinanas ang karanasan nating mga tao. Sabi nga po sa isang quote, sa buhay na ito, 2 tao lamang ang pinakamaasahan mo at makakaintindi sa iyo. Una, yung taong pinagdaanan, yung pinagdaraanan mo, at pangalawa, yung taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kapatid, kay Kristo, hindi 2 tao yan. Kay Kristo, iisa lang yan. Siya na pinakatunay na nagmamahal sa atin at siya na pinagdaanan ang mga pinagdaraanan natin. Kaya, katulad ng sinasabi, sulat sa mga Hebreo, magpakatatag tayo sapagkat mawala man ang mga bagay o tao na meron tayo, mananatili tayong mayroon sapagkat meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kasi naintindihan niya ako. Hindi sa may idea lang siya, kundi talagang naramdaman niya ang ngayon ay nararamdaman ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Hindi siya makatitiis na hindi ako tulungan, nang hindi siya gagawa ng paraan upang para sa akin ay siya'y mamagitan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sapagkat kahit walang nag-utos sa iyo, kusa mong dinanas ang mga nararanasan ko ngayon at mararanasan ko pa sa buhay na ito. Hindi mo lang ito alam sa isip mo, ito rin ay ramdam mo sa puso mo. Salamat, Panginoon, sa malasakit at sa pagmamahal mo. Hindi ka na kontento na nasa langit lang, na alam mo lang ang aming pinagdaraanan. Ikaw ay nagkatawang ng tao upang sabihin sa amin at iparamdam na ikaw ay kaisa namin sa mga pagdurusa, sa mga problema namin. Pero hindi mo kami hahayaang malugmok, iaahon mo kami, itataguyod mo kami, ipapanalo mo kami. Hallelujah! Yun ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. Hallelujah! Yun ang dahilan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang palakasin ang loob natin, upang bigyan tayo ng pag-asa, upang maipagmalaki natin ang grasyang tatamuhin natin sa Kanya. Hallelujah! Mayroon tayong Panginoon, hindi tayo mawawalan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo hanggat kasama mo ang Diyos. Na hindi naman ding mangyayari, lilisan siya at iiwan ka niya, di mangyayari yon. Lagi kang tutulungan, dadamayan sa samahan ng Panginoon. Paniwalaan mo yun. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang
isang sambayanan. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit kairo ko ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik
ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na bira ng Nazaret at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya mahal na nawa. bira ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.